Good afternoon, friends and family, and also to our guests. We are thankful that we can join the bride and the groom in this joyous celebration. We build a household of faith that together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. That's why in Him will grow, and the whole world will know. We are a house of faith. We'll build a house of faith that together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. That's why in Him will grow, and the whole world will know. We are a house of faith. Thank you, Sister Danny, Brother Ed, for the beautiful song. And now, as we begin the ceremony, may I ask everyone to please rise and join us as I call on Brother Ricky to lead us in prayer. Lord Jesus, we welcome you in this place. We thank you for your grace and your mercy. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Fill this place full of love and let your Spirit be with us today. Lord, as we celebrate this day, let everyone understand the purpose of this vow and deep in love so that we can love unconditionally. And that the love will remain until you come. We ask this, Lord, in your precious name. Everybody say, Amen. Amen. So again, good afternoon, everyone. So it is an honor for me to welcome you all today on behalf of the Good Shepherd Apostolic Fellowship Church. I extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. We acknowledge everyone who have traveled far to be able to join us today. We are truly grateful for your presence and excited for these occasions that bring us all together. We are here to celebrate the couple's love and commitment. So sit back, relax, and let us all be thankful for this moment. And now, to give us a devotional message and blessings to the couple, please welcome the pastor of the Good Shepherd Apostolic Fellowship Church, Pastor Joseph Villanta. Thank you, Brother Mark. Very good introduction. We say, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We are here this afternoon to celebrate love. Ang pagigugmaanay ni Brother RJ kag ni Sister Nicole. So, hindi na ako mamangkot sa inyo kung may ara pa da tutol, no? Kaya nakasal ni sila sa Friday. So, kung may ara magtutol, sorry kay late na ako. So, congratulations, Brother RJ and Sister Nicole, no? Pakakanta sila lahat. Welcome luwat ang tanan, no? Sa sininga lugar. Welcome to the Good Shepherd Apostolic Fellowship Church. So, first time ning maging kasal dire sa sininga lugar. So, this moment is quite special para sa amon. On our 50th Sunday, since nagsugod kami as a church. And of course, first time ko mainik, no? So, it's an honor to minister a blessing to our newlywed couple. So, first time ni Man with RJ, so, kung first time ni Man na makalapot rin sa sininga lugar, kabay pang may second time pa, kag may third time, kag tamo pa nga times na makabalik-balik ka mo din sa sininga church, kaya welcome ka mo sa sininga lugar. So, una din, makasalamat ko sa ilan ni Brother RJ, kag ni Sister Nicole, Mr. and Mrs. Freddy Maravillo. Salamat din sa inyong pagpadayon. No? Today we honor not just your love,
but your faithfulness and humility. Bisan may mga natabo, ng mga unexpected, may mga challenges, kag may mga bagay na hindi mahapos. Kag kinahanglan desisyonan. Ang importante nga nagpadayon ka mo and you chose to humble yourselves before God. Nagpalapit ka mo sa akon, in-acknowledge ninyo ang mga butang at kinahanglan at lungon. And thank you kay namati ka mo, kag nagsunod ka mo. You chose to make things right. And we are happy na amuna na direksyon ng inyong nagintahan. Tanan kami witness sa inyong effort na bisan good life sa inyo every Sunday, hindi convenient sa inyo magbiyahe, halik pa ni sila sa Isabela, makatulang diri sa Bacolod every Sunday para lang magsimba po sa amin. Mag-worship, mag-upod nila si Baby Ian. So, muna sa buong hapon na may-ari kita celebration, no? Sa pag-iisang big nila. Kaya RJ, kaya ni Sister Nicole. Kaya makapangayo kita blessing sa Diyos. Yung mga pinaka-importante sa tanan. As you move forward sa inyong mapagpangapuhi bilang mag-asawa. So, antisina, no? Siyempre, istoryahan tanay ang love. Okay, what is love? Brother Card? Love is patient. Kung nagawlat ka, nawala ka, kapabot. Wala ka nakairitan. Kadugan man siya. Kadugan siya, no pa sa matapos. Yawan kulat. So, kung ang imo nga partner, Brother RJ, medyo dugay maglagas or ang isama sa inyo medyo hinay, hindi mo siya pag dali-dalion. You give time for growth. Love is kind. Kung palangga mo sa katao, you choose gentle actions and words. Bisa na rin ka sa obra, kapoy ka, wala ka na time, kulang tipo mo magpaway. It's not an excuse na magpainit ka sa iyong mga ulo. Pag ipaupok mo sa iyong mga partner. Na love, ano ka? So it's not a reason nga sakiton mo malathagon sa iyong mga partner katungod may ginabasyag ka, kapoy ka, no? Kung kapoy ka, ihambal. Love, kapoy kusubong. Sinanglan ko, paway. Lain masyag ko, sakitan ko, sakit ulo ko. Hindi nga magpainit. No? Communicate. Sa mga babae, I know, kaabot din ang inyong mood swings. Gusto? But it's never an excuse to hurt the person you love. May pwede kita kapangakit, but sin not. Hindi kita makasala. Pwede kita makapangakit, no? Makabatag akit. Pag sa side man sa lalaki, kung mag-abot ang mood swing sa inyong mga partner, ang laki may actually may mood swings man. Kung problemado, kung stress, no? Lain pamasyad niya, lasig mo na sa lupok na. Kung may mood swing ang inyong mga partner, kung medyo nasakitan niya ako, nasakit niya yung baladagon, magpaumod. Kaya intindihon, no, ang sitwasyon sa inyong mga partner. Bisan hindi mo pa maintindihan, intindihon. Kaya muna ang guma. Kaya kung duwa na ka mo karoon akig, ano ba ito po? Wala sansa. No? Kita ID ka mo sa traffic tulpo. Kung parilas ka mo, kapainit. No? Love is not jealous. Or it does not envy. Dapat kontento ka sa kung ano ang may ara sa iyong partner.
Hindi mo siya sabay compare sa iban. No? Directly or indirectly. Nga kanami kay Kwano, Amuniseno, Mario Paseno, tapos at doon kasangin mo partner, huwag pitanin siya na lang imugin po, doon na lang imugin pangasawa. No? Or hindi ka hipos lang isa pero maka-hurt. No? At saka maglupok na lang all of a sudden. So dapat i-appreciate natin ang isa kabisa. Brother Jay, no? Appreciate si Sister Nicole. Ang moment kay Sister Nicole. Pasalamatan nyo kung ano ang may ara sa inyong partner. Kaya siya ang ipili mo, Brother Jay. Kaya siya ang isabat ni mo, Sister Nicole. Love is not boastful. Wala ka nag-tikal kay Sister Nicole, Brother Jay, nga pugid niya masagad sa atong nadua. Pugid niya mas maayo sa atong nadua. No? Love is not boastful. Kaya ang pag-asawahay, the two become one flesh. So wala kang nag-contest, dapat nagabuligay ka mo. Love is not proud. Kung may sala ka sa iyong partner, be humble and say, I'm sorry. Pero kung ma-pride ka, sorry ka. Di tabok mo sorry man. Maputi lang ang uwak. Hindi ka pati sorry. Or hindi ka ma-sorry ka, pero ang tunog daw hindi man sorry. Di sorry. Sorry dahil. No? Be humble. I-admit kung nakasala ka. Love is respectful. It does not dishonor others. Wala mo ginapakawian ng iyong partner sa iban. Wala mo gina-insulto ang iyong partner sa iban. Bisan joke pa. Joke lang. Hindi mo na isang kay joke man lang. Never insult your partner in front of others. Dapat ikaw ang unang mag-honor sa iya in words and actions. Respect one another. At ang respeto, hindi lang isa sa sugod lang. Hasta mintras dapat ang respeto, hindi din madula. Hindi ko silingon na lawig na kamo, okay na lang, gusto ko na lang hambal sa kung anong masulong sa pinsa mo. No? Basta sanay na lang ako, kahit talawig naman, kilalain naman kami, sabtalay naman kami, sawa ka naman na siya, no? Paala ko naman siya. So, mas nami ang isa ka relasyon na may respeto, bisan lawig na ako. Amen? So, respect dapat bigyakin. Love is selfless. So, dapat kung maminsan ka mo subong, Brother RJ, Sister Nicole, or maghimo ka mo sa plano o desisyon, dapat i-consider yung ang isa ka isa. Hindi ka lang maminsan para sa imo kaugalingon. Gina-adjust ni mo ang imong mga plano, ang imong mga gusto, ang imong mga preferences sa kung ano ang makapamayo sa inyo pag-asawahan. Hindi lang sa imong personal comfort, because love is selfless, hindi selfish. Okay? Love is gentle. Kung mabot ang time na makakit ka mo sa isa, hindi malikawan, mabot gina. Whether you like it or not. Sa una, sa honeymoon stage, everything is alright. Everything is good. Everything is fine. Pero, duwa ka mo malalaing na tao, duwa ka mo malalaing na personalities, maabot din ang conflict. Bisan gani, kapit, pag-istura, ginaway. Bisan gani, o galingon mong kisa, ginaway pa ka mo. Kaya hindi mo maintindihan kung kisa ang imo ka galingon. So, kung mga asawa ka, expect din na may conflict din niya. So, magabot ang inahatay,
nga makapatsag ka sa akik, i-control ang imo akik. Hindi magpadala sa kainit sa imo nga ulo. Hindi ka mo magsiningkitanay. Hindi ka mo maghabuyanay palbiro, pinggan. Ang may iba ko naging pinggan ko na. So, base mabuka, no? Control your emotions. So instead, magpakalmaanay, no? Pag-istoryahan din. And when you speak, speak the truth in love. Kaya ang batasan ng ligan, the truth already hurts. So kung sakit doon mo pag paghambal, makapilas ka sa balatan sa iyong partner. So be gentle. Love is forgiving. Magpatawaran. Kung wala pagpatawad, siguro, tanan nga nag-asawahay, ubos na. Nagbinulagay na. Kao nga amay mga relationships nga nagapadayon yapon, bisan hindi perfect ang ilang partner. Kaya ang gugma, may pagpatawad. Hindi ka mo halungkat sang past. Kung may pag-o or lain naman ng mga conflict, nga ibalik mo pa ito sa una, mukhang naginiyan. Hinamumuhuli ka niyo sa August 20, itandaan mo din. Kaya gusto mo din siya ilansang sa iya masala. So, that is not love. Kaya ang gugma, may pagpatawad, may pag-intindi. Love is righteous. So, sa napakasal ka mo, Brother RJ and Sister Nicole, nangako ka mo na maging faithful ka mo sa isa at isa for better or for worse, in sickness and in health, till death do us part. No? So, isa man lang ang imong ipakasalan, Brother RJ. Gusto, kaya mas pwede yan, mas ito lang tapuyak ka pa. So, sa time na nagpirma ka sa kontrata, it means you are exclusively bound to one spouse. You are exclusively bound to Sister Nicole. So, kung gusto nyo maging malipayon sa mga duwa, you have to keep that promise. Kaya kung mangita ka pasiban, then sala na ina sa mata sa Diyos. Love is protective. Kung may tao man na dapat una mag-protect or mag-defend sa iyong asawa, ikaw na, Brother RJ. And the same goes with you, Sister Nicole. Kung may nagaguba sa iyong partner, ikaw na una mag-depensa sa iya sa mga malaking na istorya. Ikaw na una mag-protect sa iyang dignidad. Hindi nga ikaw pang una pinsan malaking sa iya. No? Sa iyong mga partner. Nag-ano naman siya. Malakas ang putod kung may binubura naman siyang hindi. Amo, dito kayo manawagan na sa iyo. Iloy, ma, si Juan Dio, ginamoy na gano'n na. Mas boy galit. So, ikaw dapat ang una mag-protect. Bisan pa sa imong pamilya, sa imong parents. Kaya once ang babae o lalaki nagpakasal, tinangalan nila, bayaan nila parents kay magsugod sila sa ila o galingon nga pangabuhi. So protect one another. And lastly, love is enduring. So kung tutuod ang inyong gugma sa isa kag isa, mapadayon ina. Bisan pa mag-agi ka mo sa mga kabudlayan, sa mga pagsubok sa buhay. So, hindi pwedeng akong good line na manawag ka sa mga mo. Ma, hindi ko na kaya. Uli ko na. No? Or ibalik mo si Sister Nicole sa iya, Mama, Brother Jay. Repeat na lang. Ano tawagan na sa iyo, Mama na. Then, kasama naman yung Brother Jay. Kasi susubod medyo doon sa saan ka pa na kay galing ka na nana, hindi may iba ng mama. So, nasubong ang mama niya, mama mo na. So, kung
magabot nga maglabay ka mo sa Rocky Road, hindi mo sa kabalik sa iyang mama. No? Ikaw ang maging responsible nga magsulba sa inyong problema. Kamu duwa magbuli kayo. Kaya muna ang plano sa Diyos sa mag-asawa. Ng babae ginhatag sa lalaki para magbuligay sila na duwa. Yan ba sa Genesis 2:18, I will make him and help meet for him. So hindi kaaway, hindi kontra, kundi kaupod, kabulig. No? Hindi ka lang partner sa kalipay, kundi partner ka man sa kabuglayan. Kasi ang bulig na ginahambal din rin, hindi lang applicable sa mga babae lang. No? Ang fair na kayo na babae lang puro mabulig sa lalaki. No? Na one-sided lang. So, Sister Nicole, buligan mo si Brother RJ. Brother RJ, buligan mo man si Sister Nicole. Kasi link sa New Testament, Ephesians 5:21, submit yourselves one to another in the fear of God. So, it goes both ways. Buligay ka mo. Kaya total palangga nyo ang isang isa. Amen? So, ang muna ang gugma, 12 definitions of love. Pag-initan na ng definitions of love, these are all biblical. Halin ini sa 1 Corinthians 13:4-7. Level classmate, Brother Carl. NLT version. Kung basahin natin sa New Living Translation, 1 Corinthians 13:4-7. So, siling na sa 1 Corinthians 13:4-7, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wrong. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. So, ginambal nyo nga, love is blind? No, love is blind? No. Love is not blind. Love sees clearly, but chooses to remain faithful and forgiving. So, wala na itong ginapabulagan ang mga kakulangan sa kada isa. Ang mga imperfections, ang mga sala sa kada isa. Instead, we choose to forgive. We choose to understand, and we choose to sacrifice. Because that's the meaning of love. Ang unang gugma, hindi siya yung fairy tale. No, ang marriage. May maabot sa yung mga Prince Charming na nagasakay sa kabayo, may wala gas, may malang gas. Tapos ihulog sa babae ang buhok sa tore, and they live happily ever after. No? Walang ganun. So, balik kita sa kamatuoran. That marriage is not just about finding the right person. It is about becoming the right person. So, ikaw na ba si Mr. Right, Brother RJ? Wala sa Mr. Right, but you have to be your own Mr. Right. You have to become the right partner. It is not only an emotion, but a daily decision to act with grace, humility, and commitment. And most importantly, kung gusto ninyo maging mabako ng inyong mga pagpukanay, make Jesus Christ as the center of your relationship. And marriage na wala sa Diyos, mahuyang, kagasig lang, maguba. Pero kung upo ninyo si Jesus, wala sa anuman na butang ang makaguba sa inyo or makapabulag sa inyo. Hambal sa Ecclesiastes 4:12, a threefold cord is not quickly broken. Busilingon sa marriage, husband, wife, kung upod niyo ang Diyos, mas mabakod ka mo. Kaya hindi, dali-dali mabugto. Ano na ginatawag ka nga, a covenant built on Christ.
Amen? So, as we end this message, since na-remind kitang importante si Jesus sa pag-asawahay, so ginapangabay ko ang tanan, naugdan ko sa pagpangamuyo, kag pag-bless sa aton nga couple. No, pwede kita katindog tanan, and as we pray, you may want to extend your hands toward our couple as a sign of blessing. Lord Jesus, we thank you for this beautiful day and for the life and union of Brother RJ and Sister Nicole. Thank you, Lord, sa mga grasya, sa pag-sustain, sa ilang ang makalabot sa subong. Lord, we pray for their marriage. I-bless sa kabakura ang ilang pag-utanay. Kabay pa ang mga ibabaw, tutuod na gugma, pagpapatawad, commitment nila sa isa pag-isa. Kabay pa nga ikaw mag-bulig sa ila, overcome sa tanan ng mga trials na maabot sa ila kabuhi. Ikaw ang tuy-tuy sa ila, Jesus. Magbulig sa ila, malungkuwasan nila mga challenges sa ila mga pagtutunay. Kagabay pa Lord, ikaw mag-dwell sa ilang panimalay, ikaw mag-ibabaw sa ilang pagtutunay, Jesus. Ikaw maging source sa ilang kalipay, kusog sa ilang matag-adlaw. And Jesus, we pray, Lord, for Brother RJ, that you guide him, give him wisdom, Lord, na maging isa siya ka-responsable na bana sa ilang asawa, maging mayong role model sa ilang anak. Lord Jesus, provide for their needs, Lord. We claim all the goodness and all your blessings na mag-abot sa ilang kabuhi. And also, Jesus, we pray for Sister Nicole, that she become a good wife kay Brother RJ, and also maging maayong nanay sa ilang bata. Lord Jesus, ikaw maghatag sa ilang wisdom and guide them every day, Lord. Sabay pa ilang pagmalay maging puno sa kalipay, kabay pang magpadayong sila lagad sa inyo, Lord, to na ikaw makarin. Lord Jesus, we thank you for giving them to us sa inyong church, maging bulig sa mga buluhaton sa inyong simbahan. Lord Jesus, we thank you, Lord, and we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. So, thank you, Jesus. You may take your seats. Sa siningan niyon, sila naman ang ating nga pahambalon. No? Maging saksi kita kag ang Diyos sa ilang pagpanumpa sa isa at isa. So, take it away, Brother Arthur. Hi, Nick. Hi, Paul. Hi, love. Hi, baby. Hi, babe. Hi, babe. And now, my wife. Thank you sa ups and downs. Hindi mo gibigay. Thank you sa ups and downs na survive natin. Wala ta kabalo kung dito makuha sa natin. Hindi mo gibigay. Hindi, may kami kabalo kung hindi kami makuha sa finances, ang tanan. But, hindi natin mo abuhi. We're serving the true living God na nag-provide sa ating kinahanglan. Thank you sa pagupod, no? Sa up and downs, sa sudan ba sa unang katilatas. And now, sa pinakanabit mo na sinigang. By the way, siya rin ang sa akong kung paano magluto. Thank you sa effort mo, sa pag-intindi, kay tungod ako mas bata sa sa'yo. Thank you kay ginaukdan ko na mag-grow. Hulak mo ko perme. Ako ang mas medyo lugay. Pwede mo mag-pad. Thank you It sa pag-upod sa akin. Sa up and downs. Ang sildo. Binuligay kita
sa pagkukod. And maging example kita kay iya, itagaan ka ni Jesus ang mayong mind na maitudlo lang sa bata na mapadako siya na servisyo kay Jesus. Ang mga inahakang niya. Kaya wala ang kuya may mabatay sa kabaluman ang mga friends ko kung sa kung ano lang naglalaman. Salamat kami also sa iyang naman ng naman na nagkulit lang kayo mo to. Ano naman ko din kung paano kami tutuloan mo lang. Although ang mga correction masakit pero nag-grow ka. So, salamat ko ng mga families na kabulit. Also sa iyang family nga kabulit siya sa ano ba si Iya sa conflict dito si Iya sa lahat. Be a good mother na kay Iya. By Arte. May. I am thankful to God that we are here today. Siya ang center sa atin. Ang magaling daw that perfect. And yet, here we are, loving and accepting our imperfections. Dapat na kami nag-get pain, but suppose na ako pag-inuwag yan. And we know kung pain kita mga ito. And thank you, kay ikaw for me na pakipat ko, kaya wala ka nag-give up. Hindi ko lang po sinada kung other something. But I promise, na mga muyo ito sa Diyos, kung pinagnatabuli, just like Hannah. I am not rude, but I promise that I will stay loyal and magstay sa inyong sarili. Just like how Ruth stayed sa iyang mother. And when you feel alone, I want to be like Mary, who sits down and listens. I want to be like Martha, kung paano niya i-take care ang Diyos. And I want to be like Martha, who will take care of you and Peter. Laba pang atong journey. But pray days that I will be on your side. No matter what, ang bagay nila till death do us part. And mag-stay sa iyo until the end. Brother Jay and Sister Nicole, you may now officially kiss your bride. Tapos na? Okay, so thank you everyone, and let's enjoy the rest of our celebration. Thank you. And now, it is my honor to present to you for the first time as Mr. and Mrs. Maramillo. Let's give them a round of applause. Let's all welcome Sister Ami. May hapon sa tanan, sa mga bisita ng Spirit ko, hapon. Ako naman kami bal sa bigla, Miss Sister Nicole at Brother Arvin na ilang gaon nila ng sakit sa kaya hindi ako doon sa isa.
Kaya, kung alam ka ng problema nila, dapat hindi nila paligdat, kunyahan nila. May sister Nicole, wala kang si Brother RG, at si Tia, si Pachuchay. Ikaw man, Brother RG, tinanggal, pag-ibig din, sa Sister Nicole, sa Sister Nicole. Hindi ka ka mga nalikod sa Ginoo. Nanglang aral si Jesus, service ito nga. Padayo lang ako sa pag-alaga kay Jesus. Ako po dyan si Tia. That is... And of course, we also want to hear a message from the cousin of the bride, who is her best friend, and the one who is always on her side through thick and thin. Let us all welcome Sister Angel Sensation. Grabe, sa tingin din ako ang teacher din. Wala ko may nakatagal guys, kaya wala ko matuya pa rin siya. Pero, nalipay ko nga makita sila na duwa sa buong nag-forma na ibla. And, si Sister Nicole, hindi ko lang siya pakaisa. Siya niya ang best friend ko halin sa bata. Bata pa na kami, pero basta bata. Sister Nicole, mas magulang niya siya sa akon, siya lang katuig, pero ang amang yung talay, wala katutumay, wala ko, may gusto ko may ban na rin isa, hindi siya lang. And kapasalamat kay Jesus, kay si Nicole nagpadayon, tayo siya subok, sila ng Brother RJ. Napo man niya ang ilang ginhatag na inspirasyon nun ka personally sa akon, sa pagpangalagan. Kaya despite sa ilang nga edad wala, nakita mo ang maturity nila, ang pag-take nila sa responsibility wala. Kaya sa subong, mabagay sa isang sitwasyon mula magpamilya. Pero kapasalamat kay Jesus sa pag-provide at sa pag-upod sila maduwa, na nagpadayon sila. And kapayagin ko nga magpadayon pagit ka mo and mag-continue maging blessing sa church kag sa kada isa o sa mga tao na importante sa inyo. Bless ko nga nalalata ka mo and kay Brother RJ man sa pasalamatan kay Brother RJ kaya siya ang naging mentor ko sa instruments kaya pagpasensya yan nila sa akon. Thank you Jesus kay ay sila subok and nadayon magiging kasal and may God bless you and gabay pa mayo ang mga parents para kay Tia and maganda po si Tia nga alas sa church. Thank you, Sister Angel. So the next message will be from the groom's cousin, who always happened to be one of his closest friends. Let us all welcome Brother Edre Yo. Hi, mga boy. Ang title sa speech ko. May mauna mauliin. May mauliin. Before sa Isabela, pag-abot naman, kamay lang pa, energy. May kailan ng ansiya. So, duwa sila ni Juliet sa mga, di ba wala na kamay yung sapa?
Si Julian ako, meron akong po. Kasi Julian, cute, tama. Si Julian, sa kamay. Si ito, chipmunk. Si Julian. So na. Anyways, pag ako na po, naka-star man dito si RJ. Talagang RJ. At the same time, siya yung naguna, nagsakay sa motor, kung natutayan ng pagsulod sa kurong ng iwanan. Amot ko nakita niya to. So nakakita, mag-graded. Tapos ang headlight ni Papa, hindi hamang. Anyways, di kayo kita si Papa. Dapat pag dinagyan si Mother RJ, no? Nga upstep down. Pero ilong pa man, grabe man ang iya nga pag di mo ha. Kung doon naman yun, wait ba? 2023, na-hospital si Mother RJ. So, grabe mo ito pag-hantay sa encouragement siya. Hindi siya madulaan ko. Same time, ako man po salamatan naman sa iya. Isang time nga si Papa sige na check up, kagahon siya na ang una pila dito sa may provincial hospital para makaka-number si Papa. So, dapat nabuligan si Mother RJ bilang sa ahon, hindi sa iban. At the same time, pagpunta kubra, kaya pala akong maswila siya. So, timing man nga daw sa urahan namon, sa office, nagkinandan sa tao. Daw siguro right on time man nga siya matawagan sa liwanag ng makabalik kubra. Kaya may purpose na dali ko man. So, sa mga pag-danay, kita ko man nga nanging responsible si Mother RJ sa kay Tia, sa wala pa kalbag si Tia. The same time kay Sister Nicole, loyal din na siya din. Kasi 100%. Kasi ang laki kami. Kaya naman ganyan kala niya si Freddy. Ayaw niya si RJ. Pero sa office naman kala niya si Celso. Hindi na magpamuto. Hindi na ganyan. Basta kaya ang office sa lahat na kala niya Celso. And then, ano lang yun, pag-intindihan na isa Sir Lord, huwag ka naman sumahan. Labi yun lang. Anyways, palayo nagiging mo sa pag-alaga sa Ginoo. At the same time, dako man ahead si Mother RJ kay madugak sa music. At the same time sa MC. Yes! Hindi ko mag-yes ha. Kaya kaya po. Yes, so yan na naman ba rin. Magpusap na sa kanya na si R dapat i-kusigot ako i-kusigot. Hindi siya magpaluyang lang. Ang magsalay nga si RJ yung makabulig si RJ. So anyways, congratulations both of you. Kabay pang maglawi ang inyong buhay, kaya inyong relasyon ginawa. Ari lang ko diya ari lang ko din. Balaw na na. So ano pa? Sa kasi lagi absent mo. ang iyaw bra ko ng bra, pero siyempre sa permisyon, siyempre ako hindi pa balaw na itong mga supplier. Ako hindi si Silso. Ito na to, pag-ita ko picture, mga napakasal. Oh, bigo ba? Napakasal sa galing. Bibilip ako, tinala ko grabe, kinuha sa bata. So, gusto niyo, sister nito, si Mother RJ, gagawin ko para sa inyo. Okay, iwasan na siya yan. Pero, grabe, na siya ang example paano siya makapangita sa makaprovide sa inyo. No? So, dala yung mga medyapon. So, kuligayan ta. So, kahit nasa nakampan. Surprise! Thank you, brother. That's a wonderful message. The last and certainly not the least, one of her closest college friends, someone who always checks on her and makes her smile and laugh and boosts her confidence
Let us all welcome Ma'am Camille Budanda. Hello everyone, so madala lang ito ng copy. Kaya this is a message from all of us, from your friends. So, we were Nicole's college friends, and all throughout summer friendship, nakilala siya namin as someone loving, thoughtful, faithful, and most especially kind. She's very family-oriented. Kaya, all throughout our college, mambagi na siya for me na like, may gano'n siya kung sa'yo, mamag sa'yo, magkulit sila na lugar. And ang maginawa na-learn sa iya, yung pag-love sa iyong family. So, na-witness ko naman na nila relationship. Kaya like, magkulit kami always late, like 8 p.m. Tapos, magwa kami na, kahit na magwa. Ara, ina-perm si RJ. So, especially pag may something wrong sa relationship, anong ginaaral nila likod ni RJ. Tapos sa Pinky, grabe, ganyan pinig na yun. So, ang tawag naman sa Evelyn kay Pinky. You know where is Pinky? Kaya naka-mention siya sa naman niya. She likes pink daw. Tapos ang Pinky. So Pinky, naging siya, kilala siya naman as Pinky. So Pinky was loved by us. And we hope that her husband, RJ, mahatag naman kay Pinky ang pagpalangga ang ginhatag naman sa iya. As well as the love ni Padayong gives sa inyong parents. So before naman i-end, for both of you, as Ephesians 5 said, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Wives, submit yourselves unto your own husbands. May the love of God and your love for God also reflect in your rebuilt home. So congratulations on your wedding, Mr. and Mrs. Thank you, Ms. Camille Budanda. So before we end this speech, we have a special guest to give a message from our couple. So she is a second mother naman sa church and also so na yung Bible teacher naman kaya siya na yung mentor. Hindi na kami gusto ko sa church kasi so let us welcome Sister Budi that Ang pagtatapos ni Brother RJ, kabalo yung Sister D. Gagmay ko sila. Ang pagtatapos sa iyo bata, kung kaya kung duha kabataan, duha ka na kalalaki. So, pag-abot nila sa church, gagmay pa din. Nakita ko kung paano kontak ko, paano disiplina ni Mr. Amin, na nanging maayos si Brother RJ. Kadamot silang agyan nila na ang Diyos kinapuput sa ila mapagpamabuhi. Naging tatay at nanay, Sir Amin, sila apat. Si Brother RJ, na ano siya, ikasado sa tanan na butang. Ano siya, kung may kaobra, si Brother Eddie, kung may kaobra sa kikutan nila, kita mo ang iyang pagka-upitid, na panilang, nagamit niya sa subok sa pagpamabuhi niya. Kaya ang Sister Nicole naman, sa mga friends, Sister Nicole, kuhan siya sa among sa school, very articulate. Kaya gagawin ko niya sa iyang someday, ipasa niya sa iyang baton na isang school teacher siya dito sa simbahan. Tinabi ko siya ng lalaki na nagtutubos sa kabataan, si Pinky. Sa nagamit kay si Valerio sa class grade, ang pili, kuya ko na na-revive, na-inspire sa inagyan niyo
naging obedient ka mo sunod mo ang tanan sa church. Kag you are rewarded. Si Kia lang na focus naman na kay Kia, kaya ari kami tanan ka support sa inyo. Sila na mo pagkabayaan. Kaya po naman si Jesus sa ako sa inyo po naman hindi. Hindi ako. Wala naman po gawin nyo. Hindi ako. Ari kami hindi ko maging second friend yung hindi ko maging secret kung may problema. Palapit. Wala na parta. Si Jesus mag-provide it ang tanan. Mas tali na una. Last week siya nag-ibo yung Brother Sharp. Sabi ka nila plao niya. Pero salamat. Isang naging part ako sa ilan ng kabuki nga naging nanay. Damo. Sila mga akong kabataan. Jesus, salamat sa church niya. Hindi nag-willow sa tanan niya. Naging possible hindi niya i-edit. Kaya salamat man kay Pastor Joseph siya sa wife Sir Paula sa pag-initiate din sa tanan. Naging provide ni Jesus ang tanan na tinalala ko. All yung people, salamat sa suportahan niyo. Nakita ko dito ka matyagan. Ang tanan ka matyagan. Kaya sa mga nanging friend ni Pinky, kabay pa hindi na Sunday. Kaya nakita mo sa hindi na Sunday. So you're welcome sa Dear Good Shepherd Apostolic Fellowship. Thank you. Thank you, Sister Nicole, for that wonderful message. Encouraging at the couple. Now we come to a cherished tradition, the prosperity dance. Oh, I used to say I'm there for love, and I'm there for relationship. I fall into. I was lost in the dance of the night. I found you. Because you made all my dreams come true. When God made you, must have been thinking about me. We made a song, we made a mood, to harmonize and perfect tune. One can't do without the other. They just have to be together. And that is why I know it's true. You're for me and I'm for you. Because my burdens can't be right without you, my love. The more God was thinking when He created you. Everything I would be, because He made all my dreams come true. Because of food every prayer I would feel. Yes, You knew everything I would need when God made you. Yes, it is. When dreams come true, yeah. When God made you, must have been thinking about you. Thank you, Pastor Joseph and Sister Paula, for that wonderful song. And thank you very much for your generosity. I'm sure that the couple is more than grateful for all that you have shared with them today. So as we approach near end of our program, let us hear what the couple has to say. Once again, thank you sa pagkat effort mo. Kalipay kami
nakato. Thank you sa mga tao na nag-moving. Sir Mark, Sir Lawrence, Sir Libet, Sir Ricky, also our pastor, Pastor Joseph, and wife. Thank you so much na inyo nakikot sa mga salamat po ang inyong people pag-ibig na nag-moving. Thank you sa inyong effort. Hindi ko naman kabalaka kay Ari malang bumitiya po. Nabuli ko yung ihapon sa inyo kung ano ang pinagkan sa inyo. And also, thank you sa isa sa ato na ugyon na matao ng inyepel. Salamat po sa inyo tanan-tanan sa effort nyo get kay usually ang Sunday is family day or like thank you kay nakakato sa mga bisita na Sir Nicole. Thank you man sa inyo efforts. Appreciate nyo na po ang inyong mga pagkatuloy rin sa may mga obra, may mga hindi ko pa kamo sa students. But thank you. Hopefully, hindi lang ini Sunday also, we invited you na maka-witness man sa pagkakaroon ni Jesus. Parang tulong sa inyo. Mahambal sa inyo na thank you so much. Wala ako sa palipay, hindi makita pa ako tanan nga rin. Kaya sa inyo, yan na effort din. Salamat po. Pasano lang na kung lang mapasa ni Sir Nicole. Wala ko kabalong din yung mapasa ng ako. Kasi doon talaga tambal ang ako pangungulo kay na Jesus. If your will, kabalo ko nga ikaw makapagpapay. Truly, si Jesus na pagpapay. Thank you so much talaga. Salamat sa Diyos kay maghatag sa mga puso. Sa ating puso, nagpapasalamat ako kay Pastor Joseph and Sir Paula sa pagtag sa aking blessing. Ang nakita rin ang pasala ng bayan, naging wala. Tapos yung meeting sa church na may blessing. And siya man pala mismo ng plano, mga puliligan para magkaya ng mga puliligan. And kay mga aming sa pagbantay, kay Tia, sa alin sa bata sa kay Tia, kami natipan, nag-alala sa amon, sa young people, sa naghulig, mag-isugin ang mga young people, pero na-graduate ko na. Malangga, tigil ka mo sa ako ng mga friends sa college. Thank you sa inyong effort sa pagkantos. Pagkaba, mga 2 weeks before, 2 weeks before ako, hindi ko blessing mo pagkaba kasi na. And thank you kay nakabot ko mo kasi hatag ito ko lang and sa sila Sister Elizabeth, Brother Ricky, sa pag-stand bilang second na parents sa amon. Kaya hindi ko lulipat sila, Lester Lana, pag-sponsor sa pag-sponsor mo sa amon, and sila Mr. Torres, Brother Mark, sa pag-sponsor sa food. Thank you again sa ilan mo maging pag-hatag sa amon sa mga guidance. And also kay Brother Carl. Isa ka kung ganda mo na. Siya ako na ako ba? Sa ako, bigay sa mga, ano to gani, ano to? Bigay sa mga siya mo na kung ano lang yung tatak ko. Yan yung stream niya. And thank you, kaya na-appreciate na mo, Brother Carl, yung mga effort. Kaya galo, take time to get me professor ng imo nga script and sa imo man sa akong bana. Ang magaling ko
Kita niya kay aso daw, wala kita pinag-isawa sa ibang babae pala. Like, di ba, kasi yung people stage, and most of the time, ang mga nag-aawayan ka. Sa selos, and thank you kayo. Wala kang ginawa sa wala kang rason. And thank you, Git, sa talantanan, sa tanang effort. Salamat po kay Brother Robel at Sir Lowell. Next siya, ilang ni Brother Robel, kay nanging parent. Ilang hati-hatag sa amon mga financial, nag-on, tanan-tanan sudan, busog agad basta sa ilang. Sila na nanging parent na namon sa bukos niya yung people na nahugpong kami liwat kay that time ang yung people was kami hindi mahahilap. Thank you sa ilang effort na hugpong liwat ang yung people. Nagpasalamat kami sa maski ano man nga ilang ihatag sa amon mga financial kanon tanan-tanan sudan busog agad basta kasi ilang kami. Thank you, Brother Robel and Sterling. Good again, no, sa inyong pagbulig sa akong kumayang people. So thank you, Brother Andre and Sister Nicole, for that wonderful message and for inviting us to share this very special moment with them today. So, ladies and gentlemen, we have finally come to the end of our program. It has been a truly wonderful day, and we thank you all for your presence. May this day be as memorable for you as it is for our newlyweds who are just beginning their new journey together. May Jesus bless you all and have a good day. Thank you.